Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Abanador. Shoutout kay Romy Alterejos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Makinig kang mabuti. Nagbasa lang ako ng kung fu habang nagsasanay ako. Magiging mabagal ako at mag-aaral ng mabuti. Huwag kang pabaya. Sasabihin ko sa iyo ng maaga na hindi mo ako pakikitungo, kundi para sa iyong sarili. Sa huli, pumili si Hansan ng isang set ng medyo simple ngunit makapangyarihang kung fu sa mga espiritu ng mga Diyos at tinuruan sila. Ibalik ang langit sa sukdulan. Pumunta ka sa iyong hininga. Sa pagbigkas ng paraan ng pag-iisip ni Han Sanchen at paggalaw ng kanyang katawan, isang grupo ng mga tao ang sumunod sa kanyang halimbawa, at walang sino man ang tamad. Nagsimula siyang magsanay kasama si Han Sanchen. Una, ito ay talagang para sa kanilang sariling kapakanan. Pangalawa, naniniwala sila sa sinabi ng Aaron. Kung sila ay tamad, sila ay magdurusa. Bagamat isang beses lang itinuro ni Han Sanchen ang set ng kung fu na ito, talagang matyaga at mabagal niyang itinuro ito. Pagkatapos ng lahat, alam ni Hansan na ang mga dakilang kasanayang ito ng Diyos ay hindi simple, kaya walang kabuluhan ang pagtuturo sa kanila para lamang matutunan silang mabuti. Mahalagang ay disassemble ang bawat aksyon at pamamaraan para maalala nila ito. Nang matapos ang kanyang kung fu, nag-practice muli si Han Sanchen sa buong set. Sinampal niya ang sarili sa mukha, ngunit walang binanggit. Ang bawat isa ay natagpuan ang misteryo sa proseso ng pag-aaral, at naabsorb sa wala. Sino ang makakaalala sa sinabi ni Han Sanchen noon? Matapos ang lahat ng hanay ng mga kasanayang ito ay isagawa, ito ay madilim na. Pagkatapos uminom ng tableta, hiniling ni Han Sanchen ang lahat na umupo ng naka-cross-legged at opisyal na sinimulan ang pagtutugma ng kasanayan sa pag-iisip. Maaaring hayaan ng mental na kasanayan ang lahat ng chi na dumaloy ng maayos. Habang tinutunaw ang diwa ng gamot ni Dan, maaari nitong palakasin ang pundasyon at palakasin ang sarili. Ang set na ito ay medyo simple. Nang malapit na ang kalagitnaan ng gabi, bumangon si Aaron, tiningnan ang mga disipulo na lahat ay nagmumuni-muni, ngumiti, at bumangon, sana ay magsaya kayo sa huling magandang gabi. Pagkatapos ay tumalikod siya at nawala sa kagubatan. Ang pangalawang araw, nang dumating ang araw, nang hamupa ang dilim, at nang ang araw ay sumisilip sa kakahuyan, isa-isang nagmulat ng kanilang mga mata ang isang grupo ng mga taong nagninilay-nilay. Huminga muna sila ng sama-sama, na siyang maputik na hangin na nahuhulog pagkatapos ng isang gabing pagninilay-nilay. Anong klaseng kasanayan ito, na napaka-magical? Tama, after one night of training, I found that my body was at least half lighter than before. Ayon sa dating sitwasyon, pakiramdam ko na improve ang mga accomplishments ko ng kahit isang level lang. Pakiramdam ko ang liwanag na labasan ng hangin ay nakakapagpalipad sa akin. Ganun din ako. I still have endless energy. Now I have a lot of confidence. I really want to find an expert to fight alone. Matapos magising ang isang grupo ng mga tao, lahat sila ay nasa sabik. Maaari silang makaramdam ng halata at malalaking pagbabago kapwa sa kanilang pisikal na anyo at sa kanilang mga nagawa. Magandang bagay ang magkaroon ng ganyang tiwala sa sarili. Naniniwala ako na lahat ng tao dito ay may ganoong tiwala sa sarili. Tsaka hindi naman bulag. Kahapon, napakaraming pills ng Alliance leader ang kinain namin. Dagdag pa sa mga kasanayang itinuro ng leader ng alyansa, may kasabihan na nakatayo sa hangin, ang baboy ay mapupunta sa langit, hindi ba't ganoon na tayo ngayon? Minsan ang mga ganitong salita ay halatang mapang-abuso, ngunit sa oras na ito ay walang nagmamalasakit. Sa kabaligtaran, tinatangkilik nila ito. Tuwang-tuwa sila bilang mga baboy na kayang lumipad sa hangin.
Hindi ko lang alam kung gaano kataas ang paglipad ng mga baboy natin. Hi. I really want to find some experts to try. Sa kasamaang palad, lahat ng ating mga tao dito, at walang laban, si Commander Ning ay isang magandang kandidato para sa kanila, ngunit siya rin ang aming boss, kaya hindi siya nang ahas na magsimula. Yes, we should fight by ourselves. You and I practice together. The cultivation is at the same level. This fight can't show anything. Sakit sa ulo. Gayunpaman, nang maraming tao ang masayang nag-uusap, biglang, isang grupo ng mga tao ang nagsara ng kanilang mga boses at nakasimangot. Malabo nilang naririnig ang mga yabag na papalapit sa kanila, bagamat ang mga yabag na iyon ay sadyang inilalayo at binawasan. Halatang iba na sila ngayon, anong malakas na paglilinang, at saka ang daming tao, hindi. Posible bang lumusob na naman ang mga dayuhang kaaway ng kanyang ina? Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao. Sa sumunod na segundo, pinagdikit nila ang kanilang mga espada. Halos magkasabay na biglang umatake at pinalibutan ang apat na nakaitim. Nagbabanta na sila. Storytelling channel sa YouTube. Sa pagtingin sa apat na figurette, isang grupo ng mga disipulo ang mabilis na nabuo sa isang grupo. Bagamat lubos silang kumpiyansa ngayon, at bagamat apat na tao lamang ang kabilang partido, alam nilang lahat na alinman sa apat na taong ito ay mga nangungunang eksperto at hindi dapat maging pabaya. Gawin mo. Nang walang labis, ang lalaking nakaitim sa silangan ay nagbigay ng soft drink. Sa sumunod na segundo, ang apat na tao ay direktang sumugod sa 44 na alagad. Para sa isang oras, ang espada at anino, ang undercurrent ay lumundag. Sa kabilang panig ng kagubatan, ang sitwasyon ay kabaligtaran. Hindi lamang ito mabangis sa lahat, ngunit ito ay maaliwalas at maaliwalas na. Si Aaron ay nakahiga sa tinidor ng isang puno habang si Ivory ay nakaupo sa tabi niya at pinakain ang hinugasan na prutas sa kanyang bibig. Hiniling mo kay Ningyo na pumili ng apat na master na haharap sa kanila, kaya talagang hindi ka nag-aalala tungkol sa kanilang mga aksidente. Kahit na tinuruan mo sila ng martial arts, ngayon pa lang sila nakipag-ugnayan. Walang mata ang espada, sariling tao natin lahat, kung sasaktan natin sila. Hindi na nagpatuloy si Ivory. Ngumiti si Han 3000, sa larangan ng digmaan, hindi ka ba papatayin ng iba dahil sa mga ito? Halatang hindi, kaya nga, mas mabuting mamatay sa sariling espada kaysa mamatay sa kamay ng kalaban na hindi bihasa sa pag-aaral ng mga kasanayan. At saka, sabi mo, natutunan lang nila ang mga itinuro ko. Kung gusto nilang mas mabilis na umunlad, ito ay sa buhay at kamatayan. Sa ganitong paraan lang nila mas malalalim at mas mahusay na gumamit, di ba? Hindi pinabulaanan ni Ivory ang mga salita ni Han Sanchen, dahil ang mga salita ni Han Sanchen ay hindi makatwiran. Umpisa pa lang ito, unti-unting tataas ang lakas. Kung hindi man lang nila maipasa ang mga ito, anong klaseng matalas na kutsilyo yan? Pagkatapos nito, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at ang bilis ng pagtakbo ng Double Dragon Tripod sa malayo ay dahan-dahan ding bumaba. Sana ang 44 na taong ito ay magkaroon ng karangalan na kumain ng ikatlong batch ng mga table tasks. Pagkatapos noon, tumingin si Han San sa gubat sa di kalayuan. Bang-bang! 44 na tao, sa kabila ng nakatutuwang pag-atake ng apat na master, ay wala pa ring takot. Kahit na ang bagong paraan ng pagsasanay ay hindi pamilyar, ito ay mabuti na upang manalo sa pangkalahatang batayan. Ilang rounds lang, na may 44 na tao na nagtutulungan, direktang napaatras ang apat na masters. Nagkatinginan ang apat na master at tumakas sa susunod na segundo. Huwag mong habulin ang mga kawawang agresor. Pagkaraang may sumigaw, mabilis siyang tumalikod at binuhat ang mga sugatang alagad at sinuri. Bagamat sumugod sila sa labanan, mahusay silang naglaro sa kabuuan. Iilan lamang sa mga alagad ang dumanas ng maliliit na pinsala. Dahil ayos na ang lahat, mag-impake na tayo at magmadaling bumalik sa bahay na gawa sa kahoy sa lalong madaling panahon. Dahil inatake na ng kalaban ang kagubatan, natatakot ako na may mangyari sa bahay na gawa sa kahoy. Dapat tayong magmadali pabalik upang sumuporta sa lalong madaling panahon, hanggat maaari. May nagmungkahi, nagmamadaling tumango ang mga tao, at maging ang sugatang disipulo ay nagmamadaling nilagyan ng benda ang sugat. Tara na. Pagkatapos nito, dumiretso ang pangkat sa kahoy na bahay. Gayunpaman, pagkatapos maglakad ng mga ilang 10 metro, kumaway ang pinuno sa mga tropa na huminto.
Napansin din ng isang grupo ng mga tao na may mali at maingat na tumingin sa paligid. Ang mga nahulog na dahon ay lumilipad sa paligid. Tila wala ng iba, ngunit alam ng 44 na tao na ito lamang ang kalmado bago ang bagyo. Boom! Biglang tumubo ang mga nahulog na dahon sa lupa, at ilang maitim na figure ang lumipad palabas, samantala, ilang mga figure ang biglang lumipad pababa mula sa tila ordinaryong mga puno ng kahoy, at sa ilang sandali, galit nilang sinalakay ang isang grupo ng kanilang mga alagad, nanay niya, awayin mo sila, nagsisigawan ng ilang tao, ang sumunod na segundo, 44 na tao ang lumaban ng galit, at muling tumaas ang tunog ng labanan. Ang hindi nila alam ay marami pa palang checkpoints sa unahan ng kalsada. Si Han Sanchen, na kanina pa masayang kumakain ng prutas, ay dahan-dahan ding bumangon at tumingin sa direksyon ng kahoy na bahay na may ngiti sa gilid ng kanyang mga mata. Darating na ang malaking ulam. Isang figure ang tumatakbo mula sa kahoy na bahay, nang bigyang kahulugan ni Ivory kung sino ang taong ito mula sa mga mata ni Han Sanchen. Hindi niya maiwasang sumimangot. Gusto mo bang maglaro ng ganoon kalaki? Nagyayelong buwan. Sa unang araw ng kanilang pagsasanay, ipinadala ni Han Sanchen si Ningyu, na masasabing nasa kisame ng Mystery Alliance, upang pangasiwaan ang pag-atake. Hindi ito pagsasanay, hindi ba? Natatakot ako na ito ay maaari lamang ituring na isang unilateral na massacre. 3,000, tama ka ba? Hinayaan mo si Ningyu na makipag-ayos sa kanila. Bagaman ang aktwal na labanan ay ang pinakamahusay na paraan upang subukan ang karaniwan, hindi ito nangangahulugan na maaari silang pumunta sa langit sa isang hakbang at makipagkompetensya sa mga eksperto tulad ni Ningyu. Sa pagkakataong ito, maging si Ivory ay nag-aalala. Sa katunayan, nahulaan niya na si Ningyu ay maaaring italaga ng ganoong gawain ni Han Sanchen, ngunit siya ang dapat naganap na boss at ang huling pagsubok sa ikatlong araw. Ngunit lumabas siya sa unang araw. Hindi niya maisip kung ano ang susunod na araw at kung ano ang magiging ikatlong araw. Ito ay masyadong kakilakilabot. Kalmado lang na ngumiti si Aaron, bibigyan ka ba ng kalaban ng malambot na kurot ng persimmon dahil natuto ka lang? Kapatid mo yan. Ikaw, masyado kang malupit. Kung ikaw ay isang master, kailangan mong kumain ng mapait. Sinong eksperto ang hindi lumabas sa espada at dugo? Kumain ka ng ubas. Nagalit si Ivory at umiwas ng tingin. Kung hindi ka kakain, kailan ka pa nasa mood kumain ng ubas? Si Aaron ay ngumiti, hindi nagalit, at niyakap si Ivory. Oh, wala ka bang tiwala sa akin kapag nagnenegosyo ako? Ako ay nasusukat, mga kapatid ko iyon. Sa tingin mo ba ay mababawasan ko ang kanilang buhay? Sinulyapan ni Ivory si Han Sanchen at nakita niyang taos-puso siya. Matapos mag-isip sandali, tumanggol siya, ibinaon ang ulo sa dibdib nito at pinili ang pagtitiwala. Sa panahong ito, sa Eightfold World, isang puting hukbo ang mabilis na gumagalaw sa malayo. Sa hukbong puti na ito, nagkaroon ng Jade Pride, at ilang katulong ang lumakad na may sedan na upuan. Medyo minadali ang kulay ng karwahe. Interesado talaga ako sa sahod ni Han Sanchen, pero sayang naman at nagmamadali ang tatay ko, kung hindi, mahinang buntong hininga ng sedan na upuan, puno ng mga buntong hininga. 7 prinsesa, alam ng mga nasasakupan ko kung ano ang iniisip mo. Gayunpaman, sa magdamag, ang Panginoon ay tumawag ng 17 agarang utos upang himukin kang bumalik kaagad sa lungsod. Obviously, ang bagay na ito, hindi maaantala. Ironic ang 17 urgent order. Ito dapat ang pinakamalaking recall specification ng pamilyang Pei sa nakalipas na siglo. Nangyari ang detalyeng ito sa aking anak na hindi pinahahalagahan ng aking ama. Malamig na ngumiti ang ika-7 prinsesa. Maganda ang kanilang pamumuhay sa lungsod. Hindi nagtagal, hiniling din ni Han Sanchen sa mga tao na ipaalam sa kanila na maghintay ng kaunti. Babayaran sila sa loob ng ilang araw. Siyempre, alam ng ika-7 prinsesa na ang tinatawag na sweldo ni Han Sanchen ay dapat may iba pang dapat gawin. Kung tutusin, sino ba talaga ang kukuha ng sirang sweldo para espesyal na sabihin sa mga tao? Nakakalungkot lang na 17 urgent summoning order ang natanggap sa loob ng isang oras. Ang pamilyang Pei ay hindi pa nakakita ng ganoon kalakas na puwersa sa loob ng isang siglo. Maging ang rebelding 7 prinsesa ay kailangang magpatawag ng mga tao at magmadaling umuwi. Ano kaya ito? Tanong ng ika-7 prinsesa sa kanyang entourage. Walang magawang umiling ang attendant.
Hindi niya alam ito. Ang tanging alam niya lang ay may malaking nangyari sa pamilya Pei. Ang 17 summoning order ay nagpaliwanag na ang bagay na ito ay sapat na malaki. Bukod dito, ang summoning order ay nagsabi rin na ang may-ari ay umalis sa pangunahing lungsod upang pumunta sa hangganan ng lungsod ng Fuhai, na malapit sa amin. Hindi maiiwasan na ang kanyang matandang lalaki ay nais ding makipagkita sa amin sa lalong madaling panahon. Ang aking ama ay palaging nagbabantay sa pangunahing lungsod at hindi lumalabas, bagamat maaaring kailanganin niyang pumunta sa lungsod ng Fuhai dahil sa iba pang mga bagay. Ang iyong hula ay hindi makatwiran. Kung siya ay talagang pupunta para sa akin, natatakot ako na mangyari ito. Nang sabihin ito ng ikapitong prinsesa, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga, ngunit ano sa lupa ang napakaapura, bagamat nilabag niya ang mga alituntunin ng pamilya sa pamamagitan ng pagtawag sa mga tropa ng pribado, madalas siyang pinarusahan dahil sa ganitong uri ng pag-uugali, na hindi ganoon kaapura. Gaano katagal tayo makakarating sa lungsod ng Fuhai? Bumalik ka sa prinsesa, dapat bago ang dilim. Napasulyap ang ikapitong prinsesa sa langit sa pamamagitan ng kurtina ng sasakyan, nang hindi nagsasalita. Ibinaba niya ang kurtina ng sasakyan. Nang lumubog ang araw, dahan-daang lumitaw ang isang malaking batong lungsod sa harap ng lahat. Sa oras na ito, sa mansyon sa lungsod, isang malaking figura ang dahan-daang pumasok sa pangunahing bulwagan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!